si Alice Pilipina? Hindi ko po. Tanungin niyo po siya. Sige. Kasi hindi po ako si Alice eh. Hindi, kaya nga tinatanong ko lang siya. Kasi boyfriend mo yung kapatid niya, kamo. Opo, pero again, hindi po ako close with Alice. Hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Cassandra, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman Opo. 3 beses isang araw. Opo. Nananghali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi, ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa sa social. Sa social media? Yes po. So, Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google? Yes po. Tapos in-email ko po sila. So, kailan mo sinearch si Atty. Topacio sa Google? Nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June? June po. Last month? Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka Wala lang? pong, tawag dito, walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa iyo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommendar sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba?
Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aral? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Anyway, hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag mo na sagutin yon. Tinatanong ko lang yon dahil ako ay namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Kasi may mga lumabas na mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Hindi po. Hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan yung exact year. Anyway, ito wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo o may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. Walang problema yon. Maraming salamat po. Ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99. Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede ko malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin isasagutin. Dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong. Opo. Paano mo nakilala si Duan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng
na ng Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gaano na sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. At sa Duan Renew. Yes. Then Isang city eventually, lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. I think. Hindi naman mahirap sagutin yun. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew. Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renew. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung sa Duan Renew, sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renew? Nung una po, kung saan po yung office. Tapos po, nung Saan huli, po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa address. Pampanga pa rin? Yes po. Okay. So, ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wu pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Yes po. Okay, so 2019 magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renew? Kami lang. Kayo lang, dalawa. Sa bahay po. But bahay nga. meron po kaming staff po. Okay. So totoo po talaga na dahil nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Hindi, paano naman nangyari yun? Magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, paggising mo, nandun na yung Duan Renew. Yes po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung Duan Renew. So halos araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, so araw-araw kayo nagkikita ni Duan Renew, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako.
So sometimes, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, Opo. Mr. Chair. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof. You are a woman. One rin you sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascareñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie Mascareñas, medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascareñas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renwu to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Magkano naman po ang ininvest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa 500 Pwedeng hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, Yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya assume, na po. we have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki. No? In fact, the assets, everything, malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yun, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 2 to hectares. 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos,
eh malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Cassie is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac, Pampanga o yung sa Porac, mansion Pampanga complex? po. Yung sa mansion complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7... Pero yung mismong, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month. Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Ido-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun na yung sinabi mo. So you're, Opo, yung lot 35 yung million. lot po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Eh paano, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon.
Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Ako, interjection lang dun sa, susugan ko lang yung tanong ni Congressman Pimentel kasi sabi mo, ang business nyo ay hindi pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, tama? Yes po. Magkano cost ng building na ginawa nyo? Pwede ko i-double check po? Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko... Sige. So, pero kayo Sorry. nagpagawa. Opo. So, yung pinagawa niyo yun, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo, tatlo sila. Yan, si Mr. Chua, si Mr. I can't see your name. Yan, Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si Mr. Cheng. Chinese. Yes. Chinese, Gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, Alamin ko lang. sige. So, yun kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka mo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building di ba? Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa office po. Okay. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito, sa mom ko. Mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale. Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng Ng mga iba-ibang product. parang goods coming from China, ganon. Yes kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Opo. Okay. Kasi, mahiwaga yung saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo. Yung mga kasama mo, saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Ang alam ko po, pwede ko i-double check, hindi ko po talaga sigurado eh. Ano yung pakiulit?
Pwede ko po i-double check. Hindi ko po sigurado. Sige, Kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po Yung bang- ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi. Sige. Kasi para importanteng malaman namin saan galing yung pinagpatayo nyo ng ano dahil hindi yun basta-basta eh. Diba? Gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, mga investor, no? Parang ikaw, investor. Kaya tinabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Sila, incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na ma-call ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Gano'n For mo me. kakilala yung Mr. Wu? Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Except nung bata ako, nung nasa China po ako, Oo. nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? siya. 40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina. Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? ang Nasa asawa Singapore po. niya. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. So, Wala. hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So, dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng police lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. oo. Tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang police. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging police? Record na. Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala po kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Di ba? Mababawi mo lang siguro yon kung siswertehin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo. Okay, sige. So, no further questions. Chairman? The next, yes, Congressman. Interjection lang. Kasi, bakit gusto nyo sa Pampanga? Anong meron sa Pampanga? Sisi. Bakit? Ba't di mo kagad masagot? Kasi nandiyan ka lang, tagal-tagal mo na sa amin. Sa Pampanga. Tiga Pampanga ako. Hindi crowded ang Pampanga po. Tsaka malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila. Opo, 2 hours drive lang. 2 hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Porac? Nung una, real estate lang po siya. Tapos pinarentahan lang po sa mga Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Porac?
Double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng mga building sa Porac? Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Try ko po mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko May building permit ba kayo? Ang alam ko po meron kasi, hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po meron kasi may tagalakad for that po. Well, anyway, kaya tinawag ko ito kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, dyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, dyan nangyari ang bentahan ng lupa, ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang nakabili mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay, talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, di ba, Kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba, Kasi? Mr. Chair, correction lang po wala po akong kinalaman sa Banban. Porac, Porac. Opo. Si Alice Goo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Goo na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kasi, last na lang, no? Opo. Si Alice, Pilipina? Hindi ko po. Tanungin niyo po siya. Sige. Kasi hindi po ako si Alice eh. Hindi, kaya nga tinatanong ko lang siya. Kasi boyfriend mo yung kapatid niya, kamo. Opo, pero again, hindi po ako close with Alice. Yung kanyang kapatid, Pilipino, Chinese? Ang alam ko po, Pilipino siya. Yung alam mo. Opo, ang alam ko. Okay. Siyempre, Mr. Chair, hindi ko na po siya natatanong for that. Sige.